Naproprotektahan ba tayo? Para sa atin medyo hindi. Nililigtas ng Sierra Madre ang mga Ilocano at ang mga Tagalog laban sa mapag-usang bagyo. We call the Sierra Madre the backbone of Luzon dahil sa haba nitong mahigit 540 kilometers na dumaan sa 10 probinsya mula Cagayan Valley hanggang Central Luzon at Calabarzon. Ito ay may maximum elevation na umaabot sa 1,915 meters sa Mount Giwan sa Nueva Vizcaya. At ayon sa pag-aaral, nabuo ito mahigit 20 million years ago dahil sa paggalaw ng Pacific Plate Tectonic. Ngayon, tahanan ito ng mahigit 3,500 species kasama ng mga critically endangered tulad ng Philippine eagle, Philippine crocodile, Northern rufous hornbill, Nara tree at marami pang iba. Siya yung proteksyon laban sa mapinsanang bagyo. Subalit, totoo nga ba ang paniniwala ng marami na ang Sierra Madre ang natural shield ng Luzon laban sa bagyo? Ayon kay Dr. Jerry Bagtasa, isang atmospheric physicist mula sa UP College of Science, hindi ganun kasimple ang paliwanag ng siyensya. Dapat meron ng initial na low disturbance, parang LPA. Dito sa east ng Pilipinas, may tinatawag na monsoon trough. So, nandyan yung monsoon trough eh. And kadalasan ng LPA dyan lumalabas. So yung LPA, from LPA, tsaka siya mabubuo papuntang malakas na bagyo. Pero dahil yung monsoon trough nandito, so nagkakataon, dyan nabubuo yung mga bagyo natin. Dahan-dahan siyang lumalakas. Ang gusto niyang movement ay papuntang west dahil sa ikot ng mundo. Habang pupunta siya ng west, gusto rin niya pumunta ng north. Pero yun yung yung trajectory niya laging papuntang northwest. Sierra Madre is not high enough para magkaroon ng significant na effect sa mga bagyong, sa most ng bagyo na dumadaan. So habang nasa ibabaw siya ng dagat, nakakakuha siya ng enerhiya, lalo na kung mainit yung karagatan. Pero once na tumungtong yan ng lupa, kahit na flat yung lupa, once na tumungtong yan, wala na siyang makuhang energy dahil sa lupa niya, hindi na siya dagat na nag-evaporate. So eventually hihina na yan. Noong 2023, nagsagawa si Dr. Bagtasa at isa sa kanyang kasamahan ng research na sinuportahan ng DOST, Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development. Ang kanilang pag-aaral ay napublish din sa Philippine Journal of Science. Dito nila sinuri kung ang Sierra Madre Range ay talagang nagsisilbing harang sa mga bagyo. So ito yung kabundukan ng Luzon. Ito si Cordillera Mountain Range. Ito naman si Sierra Madre Mountain Range. So si Sierra Madre Mountain Range, galing siya sa Northern Cagayan hanggang sa Quezon. So more than 500 kilometers ang haba niya. So yung ginawa doon sa study is, yung tulad ng nabanggit ko, tinanggal natin si Sierra Madre Mountain Range. So ito siya. And then actually may another part pa yung study, tinanggal naman natin si Cordillera Mountain Range. And then pinadaan yung mga same na bagyo. So mapapansin niyo yung mas mapula, ibig sabihin mas mataas yung height. So si Cordillera mataas siya. So yung mga part ng Benguet, yan mga matataas yan kaya malamig na lugar eh. Pero si Sierra Madre, still high, mga 1.5 kilometers in some parts, but not as high as the Cordillera Mountain Range. No? So kung tinignan natin ng lahat ng to, tapos tignan natin na pare-pareho ba silang, syempre may mga iba dyan na mas humina, may mga iba dyan di gaano. So pag kinuha natin yung average, actually walang gaanong paghina. Kasi kung ang tanong natin kung nakakapagpahina ba, nakakapagpahina naman ng bahagya. In fact, ang lupa, kahit walang bundok, basta lupa lang, pwedeng magpahina na ng bagyo once yung bagyo tumungtong sa lupa. Naproprotektahan ba tayo? Para sa atin medyo hindi. Yung hazard kasi ng bagyo, dalawa. So may hazard sa hangin, may hazard din sa ulan. And I would argue na mas malaki yung damages na nakukuha natin sa ulan kaysa sa hangin. Si Sierra Madre, may mga certain parts na papahina niya yung hangin, particularly for Cagayan Valley. On the other hand, pwede naman yung mapataas yung ulan ng 50%. So, kung naproprotektahan tayo, I would say no. Ayon sa research, mas napapalakas pa raw ng kabundukan ng ulan dahil sa tinatawag na orographic effect kung saan tumataas ang dami ng ulan kapag tumatama ang hangin ng bagyo sa mga bundok. Paliwanag pa ni Dr. Bagtasa, hindi ito isang protective barrier pagdating sa ulan at pagbaha. Sierra Madre is not high enough
para magkaroon ng significant na effect sa most ng bagyo na dumadaan. Of course, not to say na wala siyang effect at all. May effect siya. So sabi ko nga, kahit na lupa, kahit walang bundok, magkakaroon ng epekto sa bagyo yan. Pero kung kukumpara natin siya halimbawa sa Central Mountain Ranges ng Taiwan na umaabot ng 4 kilometers. So yung mga bagyo na dumadaan sa Taiwan, napapahina pag tumama mismo yung mata ng bagyo doon sa matataas na parte ng bundok, no? At lumabas pa sa pag-aaral na mas may mitigating effect ang Cordillera Mountain Range kumpara sa Sierra Madre. For example, si Pepito, dito siya dumaan eh. Dito dumaan si Pepito. So actually, si Pepito dumaan siya kay Sierra Madre, kay Caraballo, at kay Cordillera. So kung bumaba ng konti, tulad ni Ulysses, si Ulysses dito dumaan, or si Ondoy dito dumaan, then ang nangyari, naging maulan, di ba? Maulan dito sa Central Luzon and Metro Manila area. Despite sa dumaan sa Sierra Madre, actually hindi naman sila ganong humina talaga. Pero dahil sa Sierra Madre, dumami yung ulan na bumagsak sa Central Luzon at saka NCR. So dito naman sa North, pag tumatama naman ng Cagayan, so marami rin bagyo na tumama na ng Cagayan, no? Bahagyang mas napapahina ni Sierra Madre dahil sa combination ni Sierra Madre and Cordillera. Pag dito dumaan yung bagyo, hindi lang kasi si bagyo, hindi naman tuldok ang bagyo, di ba? Ang bagyo malaki. So habang lumalapit pa lang yung bagyo, actually, halimbawa, nandito yung sentro ng bagyo. Ganito yung circulation niya. Yung circulation niya, sakop na si Cordillera. So nag-i-interact siya with Cordillera. And in fact, yung nakita rin namin dito is mas malakas yung pagpapahina ni Cordillera kaysa kay Sierra Madre. Dahil nga sa mas mataas siya and mas rugged. Pero hindi siya intuitive, hindi siya agad-agad na papasok sa isip kasi nasa kabilang side siya, di ba? Yung bagyo dito nang gagaling eh. So it would make sense na dapat yung dito yung magiging barrier, no? Pero ang nangyari is that actually yung kabila. Pero kahit hindi ito ganap na panangga sa bagyo, ang Sierra Madre ay nananatiling napakahalaga. Whether pinoprotektahan tayo o hindi sa bagyo, I think hindi nagmamatter dapat yun eh. Yung ecological services na binibigay sa atin ni Sierra Madre ay kumbaga yung likas yaman ay sobrang rich in many things. Biodiversity, yung mga flora and fauna niya, kakaiba from anywhere in the world. Yung isa to sa natitirang makapal na forest cover sa Pilipinas. Kaya't habang andyan pa ang ating mga bundok, dapat natin silang alagaan. Dahil kapag nawala ang Sierra Madre, hindi lang kalikasan ang mawawala, kundi pati ang ating kinabukasan.